Ngayong Martes, ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni San Sebastian. Sa Ebanghelyo, tinalakay ni Jesus ang tunay na kahulugan ng araw ng pamahinga. Pinuna ng mga Pariseyo ang mga alagad dahil pumitas sila ng uhay ng trigo sa araw ng Sabat. Para sa mga Hudyo, ang pagpitas ay tinuturing na pagtatrabaho na mahigpit ay pinagpapawal ng kanilang batas. Ang mga Pariseyo ay naging masyadong nakatali sa titik ng batas, pero nakalimutan nila ang diwa ng batas. Minsan, nagiging gaya rin tayo ng mga Pariseyo. Mas mabilis tayong mamuna sa maliit na pagkakamali ng iba sa loob ng simbahan kaysa unawain ang kanilang pangangailangan at kalagayan. Pinapaalala ni Jesus, ginawa ang araw ng pamahinga para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng pamahinga. Itinuturo ng Panginoon ng mga batas ng relihiyon ay narito upang tulungan tayong mapalapit sa Diyos at mas maging mabubuting tao. Hindi upang maging pabigat o instrumento ng paghuhusga. Ang tunay na layunin ng Sabat ay hindi lamang ang huwag magtrabaho, kundi ang magbigay daan sa pag-ibig, kagalingan at pagsamba. Kung ang batas ay nagiging hadlang sa paggawa ng mabuti sa kapwa, nawawala ang tunay na saysay nito. Ngayong pista ni San Sebastian, isang sundalong Romano na naging martir dahil hindi niya pinagpalit ang kanyang pananampalataya kay Kristo para sa mga batas ng emperador. Pinili ni San Sebastian na sundin ang batas ng pag-ibig ng Diyos kaysa sa maling utos ng tao. Pinakita niya ang tunay na Sabat o kapangyarihan na matatagpuan lamang sa katapatan sa Panginoon kahit pa ito ay humantong sa pag-uusig. Tinatawag tayo ni Jesus na maging malaya. Hindi malayang gumawa ng masama, kundi malayang magmahal. Tandaan po natin, ang batas ay ginawa para sa kabutihan ng tao. Huwag nating hayaang maging bulag tayo sa pangailangan ng ating kapwa dahil lamang sa ating sariling mga panuntunan. Ang pinakamataas na batas ay ang batas ng pag-ibig. Paano ko ginagamit ang aking pananampalataya? Ito ba ay upang maging mapaghusga sa iba o maging mas mapagmahal at maunawain gaya ni Jesus?